Patuloy po ang paglapit sa Philippine Area of Responsibility ng bagyong may international name na Phu-Wong. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,570 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Habang papalapit sa Pilipinas ay posibleng lumakas ito at maging super typhoon. Base pa rin sa huling forecast ng Pag-asa, posibleng pumasok sa PAR ang bagyo bukas ng gabi o Sabado ng umaga. At pagpasok sa bansa, tatawagin itong bagyong Uwan. Posibleng maramdaman ang bagsik nito sa Sabado ng gabi o sa Linggo. Posibleng kumilos ito pahilagang kanluran at babaybayin ang lalawigan ng Isabela o Aurora. Maaari pong maapektuhan ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Region, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Southern Luzon. May panganib din ng malalaking alon at storm surge na pwedeng umabot ng lagpas 3 metro o lagpas 9 na talampakan. Sa nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu bukas, planong idulog ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang issue ng mga proyekto kontrabaha sa lalawigan. Saksi si Ian Cruz. Nilunod ng baha ang maraming lugar sa Cebu at maraming sa Binagyo ang kinailangang i-rescue sa mga bubungan. Meron pa namang mahigit 400 flood control project noon na ginastusan ng halos 27 billion pesos. Panawagan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, imbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control project. Discuss with President Marcos regarding sa katong kaning 26 billion funds din, no? Para nako, it's not enough na resilient ang mga Cebuanos. Justice has to be also look into nganong nahitabo ni karon tagaan tag justisya ang mga Cebuanos ug nganong nahitabo ni nato karon kaning flash flood diri sa tuang province. Inisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod ng Talisay at Mandaue sa Cebu kahapon. Hindi raw kinaya ng mga dike at revetment ang malaking tubig na bumuhos. Sabi ni Dizon, di sapat ang mga flood control projects lalo sa may Mananga at Butuanon River. Dalawang rivers ang may ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Kung titingnan sa isumbong mo sa Pangulo website, may 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Lahat dapat tapos na base sa date of completion. Ang Butuanon River naman may 17 flood control projects na may halagang 1.4 billion pesos. Ang dike can only take you so much, no? Ibig sabihin, pag normal na baha o normal na ulan, okay, kaya ng dike, ha? Pero yung mga ganitong klaseng mga once in 20 year na bagyo, hindi kaya yan. Puro dike, puro revetment. Ang problema, hindi lang yon ang flood control. Ang isa sa mga pinaka-importanting flood control yung pagkokontrol ng daloy ng tubig na nanggagaling sa upstream ng isang ilog pababa. Yun ang wala. Sabi rin ni Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute and NOAA Center, hindi dike ang solusyon sa baha. May mas epektibo at murang solusyon kontra baha, lalo na ang nararanasan lamang minsan sa isang buhay. Panghuling konsiderasyon nga raw ito. Una, dapat daw maibalik ang forest cover na nawala nitong nagdaang 2 dekada. Dapat magkaroon ng retention basin na pwedeng imbaka ng tubig. Dapat may flow-through o maraming mini dams. Dapat may mga rainwater harvesting at mga pumping station para mailabas kaagad sa ilog papunta sa dagat ang tubig. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Sabi ni Dizon, sa inisyal na nakita nila, papalo sa 50 billion pesos ang flood control project sa Cebu mula taong 2016 hanggang 2025. Ang Cebu Province
ay ikalawang probinsyang may pinakamaraming flood control projects sa bansa base sa isumbong mo sa Pangulo website. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. May bagong asuntong kakaharapin ng mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. May kaugnayan pa rin ito sa mga anomalya sa proyekto kontra baha. Saksi si Joseph Moro. Panibagong reklamo ang kinakaharap ng mga dating DPWH engineers sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza sa Department of Justice kanina. Naghain ang Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997 na may parusang kulong na pwedeng umabot sa 10 taon. Ayon sa BIR, nagsagawa sila ng lifestyle check sa 3 dating opisyal at siniyasat ang kanilang financial transactions, mga ari-arian, business interests at tax returns. Natuklasan ng BIR na kumikita umano ang mga ito sa kickback sa mga Ghost Flood Control Project at pinapapalitan umano ang pera para sa casino chips. Matatandang kasama sina Alcantara, Hernandez at Mendoza sa binansagang BGC Boys sa Bulacan Group of Contractors na big time umano magpatalo sa sugal at gumagamit pa ng mga alias sa mga kasino. Sir, itong pera po na dinadala na sila sa casino is intentional po to launder the money, the money that they receive from the kickbacks para hindi siya ma-detect. Ganun po yung ginawa nila. Mukhang yan ang parang opinion nung nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado. So hindi natin masabi kung ano talaga ang totoong intention, but as far as we're concerned, kahit ano pa ang intention yan ay may liable na sila for tax evasion dahil whether yan ang purpose niyan o kung ano man, hindi na importante yun dahil ang importante meron silang perang ganyan. Bukod pa yan sa mga mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian na hindi raw tugma sa deklaradong pinagkukunan nila ng income. Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang mga revenues sa mga ginagastos at mga ari-arian nila at kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang hahabulin natin. Dagdag ng BIR, aabot sa 1.6 billion pesos ang kabuuang buwis na kanilang sinisingil, 903 million pesos kay Alcantara, 593 million pesos kay Hernandez at 180 million pesos kay Mendoza. Para yan sa mga taong 2020 hanggang 2024. Ang tax evasion kasi is criminal, pero iba yung tax liability nun. So kunyari, sabihin na natin na ma-acquit sila, it doesn't mean na hindi yan kailangan bayaran. As far as the tax liability is concerned, ngayon pa lang sisingilin na namin yan. Ayon sa abogado ni Hernandez at Mendoza, wala pa silang kopya ng reklamo. Handa raw silang sagutin ito sa tamang forum. Hininga namin ng pahayag si Alcantara. Hiwalay pa yan sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng graft, malversation of public funds at iba pa ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Alcantara. Gayon din ang kinatawa ng kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated at Beam Team Developer Specialists Incorporated na si Alan Payawal na nameke umano ng mga dokumento ng proyekto. Kaugnayan sa flood control project sa Barangay Bangbang, Bukawi, Bulacan na nagkakahalaga ng 95 million pesos at idineklarang tapos itong Enero. Ayon sa Commission on Audit, wala namang naitayong struktura sa sinabing lokasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga inirekomendang kasuhan ng ICI. Ayon kay ICI Chairman, Retired Justice Andres Reyes Jr., wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas sa proyektong ito, kaya puro kontraktor at engineer ang inirekomendang kasuhan. No, there is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi naman pwedeng may gawin yung DPWS na walang nagbigay ng kontrata o project referral. Hindi po nila sinabi sa ICI kung sino yung nagtutos sa kanila. Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun ang alam nila. I don't know if they're withholding or what. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.